Alam mo mas nakakatakot sa pulis at mga gang? Ano? Mga maid. Pagtapos ng lahat na nangyayari, ang ating series ay matatapos na. Tapos di na naman ako magpaparamdam after 1,000 years. Joke lang, habang bakasyon susulitin ko ang pag-upload. Pero tama na, oras na para mag-recap. So meron naman tayong bagong karakter, si Manami. Tinatawag siyang Crimson Supernova. At sobrang bitch na ugali nito. Literal nakakalabas niya na ng presinto. Binasag niya yung salamin ng sasakyan ng sundo niya para lang makalanghap ng hangin habang nabiyahe. Pwede mo namang ibaba, diba? Diba? Oh, diba? Pumunta siya sa headquarters ng mga alien. Kasi di ko pala ito nasabi sa inyo. Kasi sa Akihabara, meron pa palang mga maid. Maliban sa mga hayop, meron din mga alien. At sila yun. Pati si Nerula, yung best friend ni Nagumi. Nakauwi na ako mga bitches. Tapos sinira yung tanghalian nila. Ako na muna mumumuno dito, bigat. Umabot kay Nagi yung balita na nagbalik na yung Crimson Supernova. Ang haba ng pangalan po. Sinabi kay manager na siya na daw bahala doon kung hindi sisirain niya yung Oinky Doink. So eto, nakain lang si Ranko ng ramen. Biglang pumasok tong bitch na to si Manami. Pabili nga po ng Diwata Paris Overload tsaka isang beer. Hey, ang ganda naman ng tenga mo. It's giving. Nag-share pa sila ng inumin. Di nila alam magkalaban pala sila. Nagpa-meeting si manager sa mga staff niya. Sabi ni Zoya tsaka ni Ranko na i-assassinate na lang nila yung bitch na yun. Pero di sumasang-ayon si Nagumi. Kasi yung bestie niya, parte ng alien group na yun. Baka masaktan lang din daw siya. Kaya siya namang problema ngayon. Kaya nabanggit nitong si manager na pwede silang maging magkapatid para di masira yung friendship nila. Paano yun, manager? Kailangan lang nilang magkaroon ng formal na proseso. Kailangan nilang maghati ng pares, joke lang, ramen. Tapos kailangan lang nilang magpalitan ng name tag dun sa harap ng ship na parang kinakasal sila sa pare. Sunod na araw, nahulog ni Nerula yung mga flyers. Babala kasi yun para kay Nagumi kasi tinatarget na sila ni Crimson. Ngayon, may pulis na nag-imbestiga kay Crimson tapos si Nerula din lang pala yung nag-snitch. Bitch! Hanapin mo yung nag-snitch. Di na nakita ni Nagumi si Nerula simula nung araw na binalaan siya kaya hinanap nilang dalawa ni Ranko. Sa iskinita siya nahanap pero naabutan sila ni Manami. Yo, ikaw yung kasama ko mag-inom ah. Sayang, type pa naman kita. Naglabas ng kutsilyo si Nerula pero ang lakas nitong bitch na to hanggang sa nabigyan siya ng donut. Nakakalungkot kasi nawalan si Nagumi ng kapatid. Umalis silang lahat dahil paparating na yung mga pulis. Dahil sa nangyari, sa sobrang takot ni Nagumi, 1 week na siyang di bumabalik sa cafe. Naging ninja na lang siya. Nagumi, bumalik ka na. Maya-maya dumating tong tatlong gamers, mga loyal customers ni Nerula. Bago mamatay si Nerula, sinasabi niya lagi sa mga customer niya kung gaano siya ka-proud kay Nagumi. Dahil isa siyang maid na may pamamalasakit at di gumagamit ng dahas. Habang namamato siya ng kunay, di niya alam nanganganib na pala yung mga tropa niya. Sinugod ni Crimson yung Oinky Doink. Nagbarilan sila sa building ng cafe. Susugod na sana si Ranko, pero napigilan sila ng isang ninja. Hey Nagumi, what's up my ninja? Pinalibutan sila ng mga maid pero di sila nakapalag sa ninja skills ni Nagumi kaya umalis na yung leader nila. Nag 1v1 sila sa park. Damn! Mukhang mas okay pa siya maging ninja kahit si Ranko nagulat oh. Ayaw na lumaban ni Nagumi dahil ang tunay na maid ay dapat nagmamahal. Go sexy sexy love. Kaya bumalik na si Crimson sa headquarters nila. Pero yun ang pinakamali niyang pagkakamali. Dahil tinapos siya ng sarili niyang mga kakampi. Ngayon, sumali sila sa festival ng mga maid. Merong karera kung saan kailangan nilang makaakyat sa malaking statwa na maid. Pero di nila alam may guidelines pala sa karera. Yung cafe ng mga layon yung nakatadhana na manalo. At yun din yung cafe ng leader na si Nagi. Pero walang pakialam yung mga baboy, kinalaban nila yung mga layon. At si Ranko yung gumawa ng final epic game para makaakyat sa tuktok si Nagumi. Nanalo yung mga baboy. Naka-receive sila ng karangalan, pati free advertising. Si Nagi yung nag-congratulate sa kanila pero deep inside sobra siyang naurat at sa sobrang galit niya, binara niya tong naniningil ng utang. Pagtapos nung karera, dumami yung customer nila sa cafe. Talagang malaki na yung kinikita nila. Dumating bigla si Shipon para sabihin yung mascot nilang panda tinali sa taas ng radio building. Tapos may nakasulat sa helmet niya na galing kay Nagi na tinatanggal nila yung Oinky Doink sa Creature Land pagtapos nilang manalo dun sa festival. Tong mga loyal gamers naman lumapit kila Nagumi para sabihin na yung tropa nila pinatay ng mga maid. Kaya since kalaban na nung buong Creature Land yung Oinky Doink, natakot na din yung mga customer nila. Inamin ni Ranko na siya yung may kasalanan kung bakit sila nasama sa gulo. Dahil kinakapatid niya pala yung head ng Creature Land na si Nagi. Noong 1960s, pareha sila nagtrabaho bilang maid pero si Ranko, katulad din ni Nagumi dati dahil gusto niya maging maid na hindi nakikipagbakbakan. Pero itong si Nagi gusto niya marahas na paraan para maprotektahan yung group nila. Kaya in the end, hindi sila nagkasundo.
Tsaka naalala nyo to nung unang episode, yung nanay-nanayan nila yung binaril at sinagi yung may pakana nun dahil naiinggit siya kay Ranko. Ginusto ni Ranko na mag-isa lang siyang susugod pero hindi pumayag yung mga tropa niya na sumabak lang siyang mag-isa. Talagang epic moment. Tapos nasaran siya ng elevator. Hinostage nila tong maid na Leon. Pinalabas nila lahat ng mga maid. Oy mga Leon, kumaalaga buhay nito patingin ng panty. Oh, shit! Sila Ranko at Nagumi naman pumunta sa headquarters ni Nagi. Tapos sinalubong ng mga maid sa elevator na may mga baril. Kaya wala silang choice. Dinala sila papunta kay Nagi. Hey sis, what's up? Binalik ni Nagumi yung napanalunan niyang prize doon sa festival. Pero binasag sa ulo niya. Sinabi ni Nagi na bibigyan niya si Ranko ng mataas na posisyon sa Creature Land basta iwan niya lang yung Oinky Doink. Di pumayag si Ranko at buhay niya na lang daw ang ipalit, wag lang sila saktan. Kaya kumuha ng katana si Nagi tapos tinusok sa kamay ni Ranko. Pinapaliwanag ni Ranko kung gaano kasaya sa Oinky Doink habang nagdodrawing ng baboy gamit dugo niya. Dumating sa punto na pinapapili si Ranko kung pipiliin niya ba kapatid niya o si Nagumi. Naiyak si Ranko sa pressure dahil parehas mahalaga sa kanya. Pero hindi yun, pumayag na lang si Nagi na pakawalan silang dalawa basta magbabayad sila ng 10 times ng kita nila. Pinakalat na yung balita na tapos na yung gera nila. Tapos na po yung laban. Pero makulit nung si manager, binigyan ng donut yung babaeng umaawat. Binawian niya muna bago sila sumuko. Finally, nagkita-kita na sila. Masaya silang lahat kasi wala nasaktan sa kanila. Pero ang next scene, ang pinaka nakakalungkot. To be honest, kahit si Milkshake muntik na mapaluha. Habang buwibili si Ranko ng hairpin para kay Nagumi, bigla siyang sinaksak sa likod, gawa nung isang maid. Humihingi ng tulong si Nagumi pero lahat ng nasa paligid niya walang ginagawa. Kaya in the end, namatay si Ranko sa tabi ni Nagumi. Kaya sa araw nung lamay, nalulungkot yung mga kasama niya. Si Nagumi naging hitman mode, ininterrogate niya tong baka para malaman kung sino yung sumaksak kay Ranko. Kinuha niya yung mga pera sa cashier para meron pambili sila ng baril. Nagumi, huminahon ka muna bitch. Dahil sa kapabayaan ni Nagumi, muntik na siyang mapatay ng mga hayop na to. Mga hayop kayo. Ngayon lahat sila kumain ng ramen bago labanan si Nagi. Dahil ready na silang lahat mamatay. Binilhan din nila ng ramen si Ranko. Sinubukan kainin ni Nagumi pero nahirapan siya kaya nagtulong-tulong silang ubusin. Lahat ng mga kalaban kasama si Nagi nakaabang na sa labas. Ibis na barilan, may performance na nagaganap. Pinaupo nila yung mga maid na kalaban. Pumayag silang magpabaril basta matapos muna yung final performance. Lahat ng mga kalaban nila talagang pinagsilbihan nila na parang customer. At para sa final act, kakanta si Nagumi. Pero tuloy pa rin siya sa pagkanta. Nagpalakpakan yung mga maid. Pero si Nagi di pa din masaya kaya binaril niya to. Talagang nabaliw na siya hanggang sa binaril niya si Nagumi. Pero bigla din siyang binaril ng pink haired na to, yung kabilang dati sa mga bunny. Tapos binato din siya ng bamboo stick ng panda. Pagtapos ng pangyayari, ilang taon na yung lumipas. 2018 na sa Akihabara. Makikita natin tong loyal gamers at may inimbita silang bagong tropa sa Oinky Doink. Pumunta sila para makita ang kanilang paboritong 36 years old na maid, si Nagumi. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ito na ang mga shoutout. Shoutout kay Nigo Yo What, Melorin 273, Norberton Retanal Jr., Hotdog na Hilaw, Warren WG, Harold C, YXCZ Gray, I love you, Christine Marinolasco, KN Jan Albertino, Johan Miguel Obilio, Billion Guy. Shout out kay You're Broke LOL, Nat Marks, Mr. Top Hat, Gab Suarez, Genesis and James Vlog, Energy Memes 734, and kay Denver Alvarez. Sali kayo sa Discord, like and subscribe. Milkushiko out.